Alam mo ba kung saan nagmula ang goma o rubber? Ngayong episode, dumayo tayo sa Solano, Nueva Vizcaya para makilala si Miko Macasu, isang industrial engineer na nagtanim ng rubber tree at nakapag-harvest na ng latex. Ito ang pangunahing sangkap o raw material sa paggawa ng gulong ng inyong sasakyan. Interior, rubber gasket, surgical gloves ni Doc, at ang ginagamit nyong cleaning rubber gloves sa inyong banyo at kusina. Gas mask na gamit ng ating mga bombero o chemical company at marami pang iba. Mula sa mga dagta ng punong ito, nanggagaling ang latex. Sangkap sa paggawa ng mamahaling rubber mattress, paborito mong rubber shoes, sa paggawa ng basketball at iba pang sporting gears at equipments. At ang sikretong ginagamit ng mga Hokage tuwing Valentine's Day, ang condom. Sa ngayon, ang Zamboanga Peninsula ang rubber capital of the Philippines. Una na dito ang Cotabato, sunod ang Zamboanga Sibugay. Sa buong mundo, napakataas ng demand ng raw material na ito. Since 2021, ang global latex market ay worth 9.7 billion US dollars at ang forecast sa 2030, ito ay aabot sa 20 billion dollars. Dito sa Nueva Vizcaya, marami na rin ang nagtanim ng rubber tree. Ayon kay Miko, aabot na din sa 50,000 trees and ready to harvest na sa buong North Luzon. Karamihan na nagtanim ay mga private farms na pagmamay-ari ng mga doktor, abogado, pulis, sundalo at may mga lupaing malalawak. Sa ngayon, hindi ito napapakinabangan pero napakalaki ng potensyal na makapag-ambag sa rubber industry ng Philippines kapag nabigyan ng suporta. Nakalulungkot isipin na sa dami ng mga punong ito ay hindi ito napakikinabangan sa ngayon. Kapag napagsama-sama ang harvest, napakalaki ng potensyal makapag-ambag sa rubber industry ng Pilipinas. Don't forget to like and subscribe. Subaybayan niyo po itong episode na to at marami po tayong matututunan sa pagtatanim ng rubber. At yan po ang ating episode ngayon tungkol sa pag-aalaga o pagtatanim ng rubber tree. At ano ba ang future, ano ba ang potential nito para sa ating mga kababayan na may mga nakatenggang lupa. Meron na tayong mentor na pwedeng mag-share ng kaalaman para sa inyong lahat. Okay mga ka-Gray, good morning sa lahat. Ako po si Miko Macasu dito sa LG Farms. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Daruba, Quezon, Nueva Vizcaya. Nagsimula po itong venture ko po ito, farming activity ko. Dumalaw po ako ng Mindanao, particularly sa area ng Kidapawan at Makilala, North Cotabato. Nagkaroon ako ng interest dahil lahat ng nadadaanan ko rubber plantation lahat. There was a time na mayroon nursery. Doon po, nag-inquire po ako. Ano ba yung dapat gawin? Doon po ako nakakuha ng mga seedlings. Tinanim po dito sa area po namin, dito sa Nueva Vizcaya. So, makikita nyo po lahat yan, mga budded rubber trees. Ito po yung tinatawag na Hevea brasiliensis. I think yun yung scientific name niya. So nanggaling pa ito ng Brazil talaga. Marami kasing clones ang rubber. Yung mga nakatanim po dito, mostly mga RRIM 600 and the rest PB 260. Okay naman yung in terms of production, okay naman yung latex production niya. Ito planted siya last 2012 I think. Ito naman budded seedling siya. Nangailangan kami ng mano-mano na pagbubutas ng lupa. 2 feet yung lalim niya hanggang sa may ibaon siya ng yung pinaka-bud niya, nakatanim yun. Kasi ang ko noon, baka daanan ng bagyo, pagka mababaw lang yung pagkakatanim, baka mabuwal. So, nilaliman ko lang siya. Sawa ng Diyos, wala naman natumba. Marami ng bagyong dumating dito, still erected siya. Wala namang mga casualty. May mga nakaano lang siya, naka-incline, pero tappable pa rin siya. So, itong kagandahan ng rubber tree. Sabi nila, pag nagtanim ka raw dito ng rubber tree sa norte, mawawash out daw. Pero eto, andito tayo ngayon. 11 years old na yung mga rubber trees ko. Take note, nasa uphill tayo.
Yung difference ng budded at yung wildlings, kung tawagin, seedlings, wala namang pinagkaiba, rubber din lang siya. Pero in terms of latex production, mas dihamak, mas mataas ang production ng budded kaysa hindi budded. Majority ng mga nagtanim po dito is mga seedlings, mga wildlings, kasi may mga nag-supply dito dati. I think ako lang yata yung nakapagtanim ng budded and mga ibang bayan. Budded din, harvestable na rin siya. Hina-harvest na nila ngayon. Budded rubber seedlings talaga ngayon yung mga tinatanim. Yun din yung karamihan na tinatanim sa ibang bansa. So pagka nadalaw ka sa isang area from Mindanao, makikita mo doon ang slogan, if you plant rubber trees, make sure it's budded. Okay naman tong mga seedlings natin, ginagamit as rootstock para gawin budding. Dapat ang source budded rubber din. Actually, may pakinabang din talaga yung mga wildlings na yan as rootstock. Ito sir, ang isang example ng Budded. So ito kinakat dyan. Kinakat yung skin ng rootstock. Kukuha ng bud eye dun sa bud stick. Pag nakuhanan yun, didikit na lang siya dito. Then babalutin siya ng cellophane. Then after 21 days, kung buhay yung bud eye, pwede na tanggalin yung plastic. Then pwede nang putulin yung upper niya. Para hindi na tumulo yan. Hindi na, ito na lang yung tutubo. So kung gusto nilang bumili sa'yo, kailan merong available? Most probably next year na siya. Mga around May, ganun. May. So save nyo na lang po yung number ni Sir Miko, nandyan sa description. At kayo na lang po mag-usap kung kailan schedule, pwede kayong magpa-reserve na lang. Dapat may konting rin. Persa. Bilis, persa. Kailangan din ng tamang skill pala nito. Tama. May proper training din ito. Ayan. So, on the spot ako tinuruan ni Sir. Thank you so much. Pag-harvest naman nito, from planting, 5 years, pwede na siyang i-harvest. May scheduling ang pag-harvest dito sa akin. Every other day, every 2 days. Every 2 days. Ideally, what time of the day ang harvest time niya? 3 o'clock, andito na yung toppers ko in the morning. Alas 3 ng madaling araw. Napakadilim pa na, wala namang kuryente dito, sir. Wala, gumagamit kami ng headlights, cup lamp. Kailangan natin ng madaling araw kasi pagka inabutan ka ng putok na araw. Katulad ngayon. Katulad nito. Konti na lang yung mas madagta siya pag madaling araw. Pag madilim. Pero pag inabutan ka na ng tanghali, less na lang. Madagta rin siya pero less yung ibibigay niya. So sayang naman. So, kailangan mo habulin yung... Ma-maximize mo yung productivity from 3 a.m. hanggang 6, 7 mga ganun. Pinaka-late na yung 7. Pinaka-late na yung 7. Finish na, tapos na dapat. Cut na doon. Cut off na. Then, yung topper ko, babalikan na lang niya. Mag-i-introduce na lang siya ng acid para mag-coagulate na kaagad, mag-solidify. Kasi... baka mamayang tanghali, umulan ng malakas, mapupunta lahat yung tubig galon sa collecting cup, mawawash out yung latex. Sayang naman yung pinagpagura ng madaling araw. Loss para sa isang rubber tree farm yan. Sayang, oo. Ano yan, sir? Ito ang cup lamps din. Nakakolekta ka na. Oo, kolekta na. Naipon lang sa 2 puno to eh. Yan na yung mismong latex na na-harvest. Ito. Ilang days na yan dyan? Nagsimula kasi ako nung November 3. Ito yung nakakolekta ko. Yeah. 2 puno lang ito. Ito ay stock na lang natin, i-storage natin para ma-maintain yung niya, yung DRC niya, yung dry rubber content niya. Wag lang sa direct sunlight dahil parang naluluto din siya, baka masira, sayang. So i-stock lang natin ito sa covered area or sa warehouse natin. Maraming proseso pa yan para maalis yung mga dumi, mga impurities ng latex. Ang trabaho lang naman ng rubber farm is mag-harvest lang ng cup lamps, ganito lang.
So ito na po yung ating bagong harvest pala. Harvest, siguro more than 1 month na to. Talagang gomang-goma talaga siya. Yes sir. Tsaka yung amoy, medyo mabaho. May amoy siya na parang imburnal na di maintindihan. Oo, tama ka. So ito, ang next step nito is dadali na sa planta. Iwawash yan. Dadaan pa sa, I think, slab cutter or direct sa crepe machine. Papadaan ulit sa another stage ng crepe. Diretso na siya sa shredder, sa dryer. Yan yung mga makinarya na kailangan natin i-fabricate. Shout out Sir Alan ng Aaron Fabrication. At matulungan niyo po si Sir Miko na gumawa ng maliit lang na makinarya para sa kanilang pag-uumpisa sa pagpaprocess ng first pass, parang kumbaga. Ano bang tawag doon sa raw materials para bilhin ng inyong buyer? Yan, crepe. Crepe rubber. So maipaprocess nila itong bagong harvest nila o mga stock nila dito para maging crepe. Yan na po ay mabibili ng isang planta na nagre-required sila ng 21 tons. Collectively, makolekta natin sa buong norte at maabot na ng around 50,000 trees. Ang dami na nun, sir. Dami na yun. Sobra-sobra na sa 21 tons yun. So, tulungan po natin ang industry ng rubber production dito sa norte at naway ito ay magsimula through the initiative of Sir Miko. Sa dinami-dami na nagtanim, ayon kay Sir Miko, humigit kumulang sa 50,000 trees na ang ready to harvest sa buong norte. Halos nakilala na niya ang lahat ng farmers at naging consultant na din ng mga farm owner, kaya malaki ang kanyang panghihinayang sa potensyal ng rubber production sa norte. It so happen lang, nakakalungkot dito sa area namin. Maraming nakapagtanim pero wala naman talagang planta ng rubber processing plant po dito. Pero someday or later on, sana magkaroon din. Yung mga status ng mga rubber farmers ngayon dito sa norte is sa ngayon maraming nakatanim. Yung naging problema kasi dito, walang initiative, walang suporta, kulang. So andito ako ngayon para i-encourage yung mga ibang nagtanim ng rubber farmers. Tuloy natin yung rubber farm natin. Sayang yung mga rubber trees natin na ang lalaki na, hektarya ang mga tinaniman ng mga ibang rubber farmers. Sana ma-harvest na natin. Tingnan natin at magtulungan tayo. Baka may mga interested investors or mga gustong mag-put up ng plant dito sa norte. Suportahan din siguro natin. Magkano naman po na ibebenta yung mga raw mats niyan na fresh harvest sa farm? I think nasa 32 point something, 32.50, 67 yata, mga ganun. 30 pesos 50 cents. Parang mga ganun na. Per kilo. Sa isang hektarya na merong, let's say, 500 na puno, katulad mo, ilang tonelada ang pwede mong maiproduce sa isang buwan? Sa isang buwan. The last time na nakapagano ako, nasa 200 kilos. 200 kilos, yes. Isang buwan. Isang buwan. Sa ilang puno yan? Less than 500 lang sir, mga 480 plus, mga ganun lang. 200 kilos. So, compute natin sa 30 pesos bibilin sa'yo. Nasa 30 pesos kung bibilin. 6,000. 6,000, yun lang, monthly. Yun lang yung income mo, magiging income. Kulang pa yung 6,000. Kasi yung 6,000 na monthly ko, in just 1 hectare, sharing pa kami ng toppers ko doon. So, 50-50, 3,000 sa kanya, 3,000 din sa akin. Parang hindi worth, pero andito na yung rubber farm, nakatanim na. Sana in the next year, sana tumaas ang price ng rubber para naman matuwa yung mga ibang rubber farmers. Sa kakarampot na kinikita ni Sir Miko, bakit nga ba pinagpapatuloy niya pa ito? Sa dami ng mga puno na hindi pa naha-harvest, collectively, kayang-kayang mag-produce ng tone-toneladang raw materials na ready to process. Iba't ibang produkto ang pwedeng magawa mula sa latex na ito. Sa Pilipinas, iilan pa lang ang rubber tire brand na made in the Philippines. Sa dami ng pwedeng gawing produkto, mas mataas ang value pag na-process na ito. Sa ngayon, ang vision at goal ni Sir Miko ay magkaisa ang lahat ng mga rubber farmers at collectively ma-harvest na ang mga matured rubber tree sa buong norte at collectively
kayang-kaya daw makapag-produce ng tonelalang raw materials. Meron din akong plan para matulungan yung ibang mga rubber farmers dito, which is ako yung magiging buyer ng mga harvested latex nila. Actually, may friend ako from Manila, sa Valenzuela, Manila. Siya po isang rubber processing plant ng mga recapping tire. Doon ako unang nag-deliver ng harvested latex ko. Unfortunately, nag-stop siya. Hindi niya kaya i-process yung raw. Sabi ko sa kanya, marami na akong latex, cap lamps na ipon, magtulungan na lang tayo. Share mo na lang yung equipment para gawin ko. Crepe rubber na lang yung gawin ko, then siya na yung magtutuloy. Pagbubuka kasi ng rubber processing plant, medyo kakain tayo ng malaking budget. Equipment pa lang, medyo mataas na yan. Kung magpuput up ng planta, I think around 40 million ang gagastusin, including yung location ng pagtatayuan ng planta. So dapat maganda yung pagtatayuan para yung access ng mga kukuha ng product madali nang puntahan at makita, malocate. Ipinakita rin niya ang kanyang 2 hektaryang lupain na pwede pang ma-expand ang farm at dito rin pwedeng itayo ang panimulang planta para maiproseso ang mga latex nila. Actually, mag-expand talaga ako ng rubber farm ko. Kasi ito na yung nakagisnan ko. Talagang ito na yung gusto kong gawin. Although maliit yung kitaan, pero hoping na sana tumaas pa yung price ng rubber. Kailangan lang tiyaga lang. Sana matulungan din ng government dito na magkaroon ng initiative din na i-support ang mga rubber farmers. Magkaroon din ng sariling rubber processing plant dito sa North Luzon or dito sa Cagayan Valley, Cagayan Province. Yung mga ibang maluluwangang rubber tree farms, mapakinabangan na. Actually, mga matured na ang mga rubber trees nila compared dito sa akin. Sayang naman. So, sana matulungan din ng gobyerno para mahikayat yung mga ibang investors na tulungan na rin yung mga ibang gusto pang mag-venture sa rubber farming at sana magkaroon din tayo ng rubber conference or seminar regarding dito. Hopefully through Agri sa Agri ay magkaroon po tayo ng awareness na meron pong isang tao dito sa Nueva Vizcaya na very passionate sa pag-produce ng latex at yan ay collectively na pwede na pala nating pakinabangan sa buong norte at makatulong din na porsyentong maibigay sa rubber industry sa Pilipinas. Yan, marami po tayong kababayan palang nagtanim na ngayon ay hindi na pakikinabangan at pwede nang i-harvest yan at iproseso through the help of the initiative of Sir Miko in his passion. So bukod po sa kanyang rubber plantation, rubber farm dito, meron din siyang mga ibang pinagkakakitaan, sinasakang palayan at iba pang passion sa pagtatanim. Maliit man o mahirap, patuloy niya pa rin pong pinapangarap na mag-grow ang rubber industry dito sa norte. Through his initiative, batang-bata, he's only 41 years old. Mahaba-haba pang laban at pwede pa natin talagang i-pursue na mag-grow through his initiative ang rubber industry dito sa norte with his initiative. So, punta na lang po kayo sa description. Nandyan po ang telephone number ni Sir Miko at the same time ang kanyang Facebook profile. Link po, click nyo na lang yan at kayo na po ang mag-usap. At subaybayan nyo po ang ating iba't ibang episode. Mapili nyo ang tamang negosyo para sa inyong farm na natutulog lang. Pakinabangan ng lupa, huwag nyo pong ibenta. Yan po ay taniman, pakinabangan, hindi lang ninyo, ng inyong mga susunod na henerasyon. Tama. Ayan. So, agree ba kayo, sir, sa Agri? Agree, sa Agri. Approve. Don't forget to like and subscribe.